dumadami na kasi every station, gumagawa sila ng sarili nilang mga players, mga tirador. Yung iba, kung mag-Iruan Boys, minsan hinihiram ng commander. Minsan naman yung Mandog Boys, ginagamit din ng iba. Kasi dito kasi nagkakapira yung mga players. Kasi every hit may pera sila eh. Maliban may allowance sila sa City Hall, dito din sila kumikita ng extra. In the sense na pumapatay kami ng tao, sa mindset ko noon is yung heinous crime group led by SPO4 Pabo, and then isa ako sa pinaka-senior. Kumuha kami ngayon ng mga bago. Okay. So, dito na yung mga bagong natuto din sila. Then dito nag-umpisa yung si Mayor mismo ang minsan magbigay sa amin sa reward every hit kasi nagkaroon kasi yung previous nagkaroon ng awayan because of the reward. So para ma-sure niya na kami nakatanggap sa rightfully na pera para sa amin, so siya mismo nagtitinder. Siya nagbibigay, and then siguro Siya mismo naglalabas ng pera? Siya mismo. Kung every hit maganda yung operasyon namin, siya nagbibigay sa amin. Isa-isa sa bawat Hindi. Halimbawa, bigay siya ng 100,000, 200,000. Kami lang bahala ng partiyan. Yung investigation may sarili ng death squad. Then dito din lumabas ang pangalan na Davao Death Squad. Yung na-raid namin yung bahay ng isang drug poser doon. Iniwala namin ng note. Iniwala namin doon na Davao Death Squad. Pero yung Death Squad matagal na nag-exist yun. Tinahin pa. Yung pangalan na Lambada Boys. Saan nagsimula? Pagka-understand ko noon yung sinabi ni Edgar, ito ang Bunker 1 Boys. Ito ang Bunker 1 Boys. Ano naman yun? Yun ang mga... Special unit? Hindi. Ano ito? Puro ito mga civilian, mga dating mga rebel returnees na ginawa naming players. May handler, hindi na silang handler na police. Ang handler nila si SPO3, now retired Senior Inspector Teodoro Pagidopon. Yan, may leader din sila na dati ng NPA. So, isa sila sa mga force multiplier ng dating unit namin, na anti-crime unit. Kasi kikutatan kami ni Mayor, especially kay John Pala. So, gano'n ang nangyari na parang sa isip namin because we were protected by the Mayor. So, pwede namin gawin ang gusto namin gawin. Pero as per my experience, sa una I believe na effective ito. Na talagang kung hindi man natin totally ma-eliminate, siguro ma-reduce to the level na hindi magaya sa ibang syudad. Dahil sa nagkaroon ako dito ng isang blind loyalty and obedience sa kanyang campaign, even sarili kong mga kapatid is pinapatay ko dahil gumagamit sila ng drugs. Pero marami na rin akong nalalaman na pwede palang pinipili pala yung campaigns against illegal drugs kasi ang pinapatay namin wala namang napakalaking drug lord ng Davao na nakatay namin. In fact, nandoon nga yung iba sa ngayon. Then per experience din ng isang pulis na gitrain namin, to si SPO2 Humawan, na gustong ipapatay naman ng grupo ko, especially si Sandy Bilibintura and si Chimtan. Allegedly, kasi gumawa ito ng sarili niyang grupo, and then pumatay ito ng isang retired pulis na si Panturil, si Catalan. Si Catalan din, kagaya ko rin. Meron din siyang sarili ding mga players, and then, kumbaga sa parlas namin, nagtatrabaho din siya against illegal drugs. Pero may report din na nag-protect siya. So nabaril ito, napatay. Anon yung killer. Ang napagbintangan itong dati naming kasamahan. Ito si SPO2 Humawan, na eventually gusto niya ipapatay ni Sunny at ni Jim kasi hindi na daw na-control. So dito hindi na ako sumang-ayon. Kasi pagkalam ko si Humawan is sabi niya kanyang station commander na ito talaga is nagtatrabaho against illegal drugs. So maraming naglalaro sa isip ko. Kaya inayawan ko. Dito nagkaroon kami ni Sunny nagpaalam ako sa kanya na hindi ko natanggapin yung allowance. Huwag na lang akong gamitin. Anong taon po ito? 2016. Hindi ko nagkamali, January or February. Pero pinilit pa rin niyang bigay sa akin ng allowance ko. Talagang ayaw ko na kasi in few months na lang magre-retire na rin ako. So dito naman, sinasabi din ni Sunny na joint operation ito ng grupo ng Regional Intelligence which is led by then Superintendent Bato de la Rosa. Pero kami ang nakakuha doon sa Taiwanese. Doon namin nakuha sa harap ng isang KTV bar. The KTV bar, it was owned by Charlie Tan. Okay. Doon namin nakuha ito. Pero dito lang, nagkaroon ng collateral damage.
may kasama siya na dalawang Pilipino, lalaki. Nadala namin ito, and then sinabi ko kay Sunny, through sa interview namin dalawa ni Jim Tan, talagang itong dalawang ito is na doon lang sa isang maling lugar, maling oras, at saka maling kasama. So, nung tactical interrogation namin itong Taiwanese, kasi marunong siya kunti ng English at saka Tagalog, sinabi niya na nandoon siya sa KTV bar na yon kasi meron siyang problema na isipil niya kay Charlie Tan. So, parang utang yata yung siningin sa kanya o siya ang nagsingil ng utang. So, sinabi ko kay Sunny na dahil may dalawang Pilipino at saka hindi na talaga, wala talaga silang alam kasi iba yung nasama na sila doon eh. Ang sabi sa akin ni Sunny is collateral damage na yan. Kasi yan sila ang nagabintan ng mga shabu sa Davao. Sabi ko, itong isang lalaki is, ang hindi ko nagkamali, ang kanyang wife is isang practicing lawyer ng Davao City. May binigay siyang pangalan, nalimutan ko na. Basta sabi niya, lawyer ang kanyang wife, nag-practice sa Davao City. Yung isa naman is isang engineer, hindi ako nagkamali. So sabi niya, talagang hindi pwede. Collateral damage na yan. So, wala kaming nagawa except to follow sa kanyang utos. Kasi pag si Sunny na ang may sabi, meaning clear na yon kay Superman. So, dinala namin sa quarry. Doon sila pinatay namin. Yan nilibing. Then, the following siguro mga dalawang araw after, tinawagan ko si Bato. Nagbigay ko sa kanya ng input doon sa practical namin ng Chinese. So, nakita kami. So, sinabi niya na, sabi ko na negative. Wala kaming nakuha. And then, doon namin siya nakuha sa harap ng KTV bar na pagmamayari ni Charlie Tan. Yan, kung may singa ni Bato sa akin, parang lang yan. Elimination of competitor. So, sa isip-isip ko, ay nagiging sundalo pala kami. So, Nilalaro lang kayo. Nilalaro lang. So, kasi si Charlie kasi putok yan doon sa Davao. Aside from Charlie Tan, hindi ko po tatanungin sa inyo kung yung mga pangalan nila. Pero sa tingin nyo, ilan pa ang mga drug lords na sa Davao? Sabihin natin, personalities, si Peter Lim, doon yan palagi. Doon, sabihin natin may mga 3, 4, 5. Na doon yan. Kumbaga, parang naglaylo sila doon sa Davao. Pero base of operation sila, hindi Davao. Sigurado ko. Hindi sila doon. Hindi sila doon. Hindi sila doon. Except lang yung laboratory na nakuha doon. Yun lang, pinakamalaking laboratory ever since. Pero since doon, wala na. So, may isang basis na nag-inom kami ni Jim. So, while nag-inom kami, nabanggit yung kaso na yun about perdilintuan. And then, gi-question ako ni Jim, sabi niya, in Bisaya parlance, sabi niya, ayaw na pag-imbestigar ito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, is si Sunny ang nagkatrabaho. Through, may isang deputy mayor yata, yung nabanggit ko. Sabi niya, mga bata ni Deputy Mayor Mascareñas. Ito si Mascareñas naman, meron nito mga alaga ng mga players. Agdaw Group ang alaga niya. Alaga din ni SPO4 Bin Laod. Minsan ito kasi mga player, kanya-kanya na. And then meron din, gusto din maging player. So, sabi ko, meaning, alam na din ni Sunny kung paano tayo i-compartmentalize. Sabi niya, ikaw nagturo eh. So, nagtawanan na lang kami. So, yun ang pagkaalam ko. Since sabi ni Jim na si Sunny ang naglaro doon, gumamit siya ng ibang grupo ng players. So, in effect, hindi pwede si Sunny magkilos kung walang clearance yun. In effect, galing din kami, oh. Batman, yeah. Bumabanat din kay Mayor Digong yan. Yes, oo. Although, may nabasa po ako na nung pinatay siya 2007, naglabas naman ng statement si Mayor Digong na naawa siya, hindi naman, wala naman siyang... Siya pa nga nagpa-imbestigar. Pero wala nangyari, no? Wala, anon pa rin hanggang ngayon. Unknown. Yes. Kailan niyo po unang nakilala si Edgar Matobato? No, 1997. Pero 1989 nakita ko na yan. Sa opisina ako kasi minsan-minsan lang ako pumapasok ng opisina. Eh. Kung tawagin lang ni Colonel Masay. So kaya kami magkita doon nung mayroong espesyal na lakad. Pero kung wala, hindi ako pumupunta. Sila Edgar palagi yan. Kasi yung handler niya, ibang pulis. So sa 1997 kami, lubos na nagkakilala kasi sa akin na yan sumasama. So dati under siya ng ibang grupo? Ibang... Sino po ang handler niya naman? Si SPO4 Dick Loridel, SPO3 Teodoro Pagidupon. Yun ang kanyang pinakaunang handler.
Pero kayo po mismo, naging handler niya. Yes, naging handler ako sa kanya. Meron pa ng dalawa, tatlo pa. Lumipat sa grupo namin. Galing dun sa Lambada Boys o sa Bangkirohan. Meron ding bangkiruhan, meron ding galing nasa Agdaw, wala. So parang tatlo yan sila na lumipat sa amin. So ako na-handle. Ano ba yung sabihin ng handler? Anong kayo yung nagbibigay ng instructions? Yes, isa yan. Bibigay ng instruction na bahala sa kanilang kung may lakad is kami ang nag-ano sa kanila. Hindi sila pwedeng pumupunta ng ibang grupo nung hindi namin alam. Paano paano nalipat Yes. si Edgar Matubata sa grupo ninyo? Nagkaroon kasi ng parang awayan sa grupo namin dahil minsan meron kami magandang trabaho o napatay. Ang minsan nabigay sa amin is 1.5, 1.8, mga ganon. Hindi, 1,800, mga ganon. So, Kada tao? kada tao. So, minsan yung grupo namin, kasi puro senior, isa ako sa pinaka-junior, is medyo nagtatanong hanggang nakakuha ng info na binibigay pala ni Mayor doon sa grupo namin through SPO3 Pagilopon in Doorbell is mga malalaki. Minsan 100, 200, 300. Tapos maliit lang yun. So, nag-audience kami kay Mayor. Ako, medyo asintista, SPO4 Pabo, SPO4 Laod, SPO3 Baguhin nila ko. Doon namin nalaman na ganun pala kalaki. Kaya, nasiparit kami, pumayag si Mayor. Para i-leasing lang yung, Sarili. nagkaroon kami ng sarili. Para to lessen lang sa impact ng demoralization. Kasi pati yung mga force multiplier, nag-go against na sa kanila. Yung mga players, go against na sa kanila. So, yung iba nalipat sa amin. So, ang awayan talaga is pera. Pera. Yung blood money. Sabi ni Edgar na yung rason ba't siya umalis. Kasi pinagalaan siyang, ginawa siyang fall guy doon sa pagpatay kay King. Richard King sa Cebu. Anong alam niyo doon? Napaalam niya sa akin si Jim. Jim Tan, sabi niya, ipahuli ni City Director Superintendent Danao si Edgar. Dahil during sa interrogation ng mga nahuling suspect, yung mga Dilasena Brothers, pati yung gunman si Labang, is may tanong doon, maliban sa inyo, after na napatay na ninyo si Mr. King, sino ibang tao ang nakakaalam? So, ang sagot daw is, merong pumunta doon sa quarry. Kasi sa quarry ito nakatira itong mga ito doon sa Laod Quarry. May pumunta sa quarry nang hihingi ng brato. Si Edgar. Edgar ang pangalan. So, ang Davao City Police Office, especially si Senior Superintendent na Vicente Danao, naniwala na si Edgar Matubato ito. Kaya pinapahuli niya. Nung nahuli naman si Edgar, kuha ang kanyang baril, pinabalistik nila, negative naman. Wala naman nakita doon. And then, wala naman confession din si Edgar. And then eventually, ito sinabi nila sa akin, late na nung bago ako mag-testify sa Senate, yung isang pulis na kumpahid sa akin, na pina-identify si Edgar doon sa kanilang source of info, na ito bang Edgar ang pumunta doon sa quarry. Kasi itong Dilasena Brothers nakakulong sa kabila. Then meron pa nakakita isa na nag-identify na yung Edgar na yan, yun ang pumunta sa quarry kasi kasama sila. Nung tinuro, hindi si Edgar ang naturo kasi maliit daw si Edgar. Yung Edgar na sinasabi is medyo matangkad kay Edgar. So, Pero nung nangyari yun, nung nasabi yun, late na. nabugbog na siya. Si Edgar nabugbog na at saka may kaso na kami. Napailan na kami ng mga kaso. Ang hindi napailan ng kaso doon, si Jim Tan at si Sunny. Hindi sila napailan ng kaso. Ang napailan ng kaso ako, si Danao, yung dalawa pang pulis, yung nabugbog talaga kay Edgar. Pinuntahan ko siya doon sa detention cell ng Davao City Police Office. Pinagalitan ko siya. Sinabi ko, kasi naniniwala talaga ako na si Edgar ang nung una. So, pinagalitan ko siya. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka magsasabi ng totoo, makukulong ka, wala akong matulong sa iyo. So, sabi naman niya, hindi na totoo. Pero hindi ako naniniwala Ang buong isip ko doon na si Edgar talaga. Yun pala hindi. Paano po kayo naging malapit kay Presidente Duterte? Paano po naabot yung ganyan na may reputasyon nga kayo, kilala kayo kahit sa pangalan? Siyempre sa mga accomplishment namin nung araw. Saka yung closeness ko din kay Sunny. And then, yun, binigyan kami ng the privilege na kahit nakaasahin yung pangalan namin sa mga malalayang lugar. Isa, dyan lang kami sa opisina ng Heinous Crime Group sa Almendras Gym. May sinabi din kasi kayo na bilang sa police kayo, nagsusupervise kayo. So, masasabi niyo ba na 200 noon kayo talaga yung pumatay or
200 cases na nag-supervise kayo? Well, that is my personal estimate kasi tinanong ako diyan. Actually, ang estimate ko talaga kung personally and or collectively is mga 300. Mga ganun. Pero ang latest ko lang ma-remember is yung mga Chinese na involved doon sa Cebu Lab nung raid ng PDEA na pinapatay sa amin ni Mayor. Ako, si Jim, hindi si Sunny ang nag-negotiate doon sa PDEA. Siya din napadeliver. Is doon sa 11 is 9 yung binaril ko personal. Una kong binaril si